Yung part 1 ay, anong title ng part 1? Grace Met Us in Death, no? At doon ay ating nalaman yung isang mapait na katotohanan, amen, na ano yun, that we are spiritually dead, no? Or we were spiritually dead, enslaved, and under God's wrath. Yung puot ng Diyos, no? Excuse me po. Okay. So, yun po ang talagang karapat-dapat na makamtan natin, yung puot ng Diyos. Because, dala nga nung kasalanan, no? And, by the way, again, I would like to say hello sa mga nanonood po sa atin sa FB. Okay? At, even doon, lalo na doon sa mga taga-Kuwait. Hindi ko alam, nanonood din pala yung mga taga-Kuwait. Kaya nga nung last Friday, yun ang may mga nag-ano sa akin, Pastor, ituro naman din ninyo sa Kuwait yung tinuro niyo. Ito nga, itong series na to. Kaya last Friday, ito yung tinuro ko sa kanila. Okay. So, grace is not God responding to our goodness. No. It is God acting. Sabi nga, despite our deadness. Dahil sa mata ng Diyos, patay tayo kung natatandaan ninyo. Diba? But, kaya nga, grace met us in our death. No? And, doon nga sa ating pag-aaral last week, meron tayong nalamang na 4 na katotohanan. Diba? Una, yung ating kondisyon, our condition. At yun nga, sabi nga doon sa pinag-aralan natin mga verses, Ephesians 2:1 and Romans 5:6, na sinasabi doon na tayo ay spiritually dead and powerless. Wala tayong pwedeng gawin. No? Dahil patay tayo. Ang patay ba may nagagawa? Wala, hindi ba? Patay eh. In fact, ano nangyayari sa isang patay? Nag-ano siya, ano ba sa Tagalog yung nagdi-decay, hindi ba? Nagdi-decompose. Nabubulok. Yon. Di ba ganun? Naagnas. Yon. Naagnas, hindi ba? Ganun nangyari sa patay. Amen? So, ganun din tayo. Unting-unting naagnas, nabubulok tayo yung ating ano. Tulad nito, hindi ba? Itong katawan natin ngayon. Di ba? Unti-unti. Whether we like it or not, darating araw, itong katawan na to mawawala, mamamatay tayo, ililibing, di ba? Doon tayo papunta eh. Okay. So, doon lang pinakikita na talagang sa mata ng Diyos, we are spiritually dead. Amen. Hindi, we're not just merely na weak or mahina, but we were unable to respond to God. Tama? Di ba? Kung isipin natin yung ating kalagayan nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, wala tayong pakialam eh. Nung time na yun, di ba? Wala tayong pakialam sa Diyos. Ang pakialam lang natin sa Diyos kailan? Maybe pag linggo, dahil magsisimba, ano pa, maybe paggising mo dahil mananalangin ka o bago ka kumain. Beyond that, wala, no? Di ba? In fact, pag tayo ay sinishare nung panahon na yon, dinidedma lang natin eh. Di ba? So, we were spiritually dead. Amen? At isang natutunan natin last week, sabi nga, ay yung ating salvation, ito hindi isang parang tulong lang na binibigay ng Lord, kundi ito yung ating resurrection. Amen? Bakit? Ay binuhay tayo eh. Amen? At yun na nga, yun, celebrate natin a few weeks from now, yung Holy Week. Pangalawa, ano yung isa pang natutunan natin? Our standing. Okay? Again, in Ephesians 2:3, sabi nga, na we were declared, sabi nga nung verse na yon, na we were declared, we were by nature, no, na
yung ano man tawag doon? Naturalesa? Yung ating naturalesa, we're deserving. Ang karapat dapat sa atin na ating tanggapin ay ang puot ng Diyos. We're deserving of God's wrath. Sabi nga sa Ephesians 2:3. Because of sin, dahil may kasalanan di ba? And God's holiness demands justice, sabi nga. Kung natatandaan nyo, binigyan ko rin ito ng din sa isang seal. Hindi ko alam kung lahat kayo nandito na o ang iba lang. Meron ako isang series way back, hindi ko na matandaan kung anong taon, about liberation of mankind. No? At doon, diniscuss ko ito ng mas detalye. No? Okay. So, grace shine brightest, in other words, because pinakikita na, kumbaga, ito yung solusyon ng Diyos. Yan ang ibig ko sabihin din. Itong naging solusyon ng Diyos. Dahil, if you remember, sabi ko nga doon sa series na yon, God loves us. Pero, God is also just. Yung justice ng Lord. Hindi pwedeng ipagpaliban ni Lord yung kanyang justice sa pagmamahal. So, kailangan, ipakita niya yung katarungan na yon, no? At the same time, ipakita rin niya yung kanyang pagmamahal. In other words, hindi porke mahal tayo ng Lord ay ipagpapaliban niya yung katarungan na yon. Minsan gano'n ang tao di ba? O sige na nga, bibigyan kita ng pabor ngayon. Hindi ba mga gano'n minsan? Exempted ka na muna. Pero hindi, sa Lord hindi pwedeng gano'n. Okay. So, kailangan, dapat meron isang paraan gawin ng Lord na at the same time, it will satisfy His justice, yung kanyang puot, at the same time, na ipapakita rin niya ang kanyang pag-ibig. Amen? You're with me? Ha? Kaya nga, God is fair. Hindi niya pwedeng, yun ang isang makikita nating sa ating Diyos na buhay. He's fair. Hindi niya pwede pagpaliban yung isa para lang yung isang niyang katangian ay may hayag. Okay? Lahat dapat pantay. Ganon. Okay. So, yun. And then, ano pa? Ayun na nga. So, yun kanina, our standing. Pangatlo, God's intervention. So, through this, dito niya pinamalas, yun ang grace. Ephesians 2:4, sabi nga, here, God introduced, a turning point nung kanyang, yung gospel, yung kanyang plano. Salvation did not begin with our repentance, sabi nga, kung natatandaan nyo. But, with God's mercy. Amen? Salvation began because of God's mercy. Kaya nga, doon nga sa verse na hindi pa sabi doon, but God, yung word na yun, na but God, it changed everything. Amen? And then, pangapat, Christ died for the ungodly. Here, sa na ating natutunan na Christ died, ano sabi doon? While we were still sinners. Di ba? Di ba sabi ng verse? In other words, the cross ay masabi natin, it's an instrument, na here pinakita ni Lord, ito yung kaparaanan niya para tayo maligtas. Hindi sa ating kasalanan, kundi maligtas tayo doon sa puot ng Diyos. Na, in other words, once na ginawa ng Lord yon, nirelease niya yung kanyang puot, hindi tayo tatamaan. Pero, nasatisfy ni Lord yung kanyang katarungan. Amen? So, ito nga yung solusyon niya. Yung grace. Amen? Kaya nga, yung title ng ating series, Grace that Changes Everything. Okay. Okay. So, bagong lahat, I just want you to relax muna. Okay. Dahil medyo mabigat itong maririnig nyo sa akin. Okay. But, I want you to sit back, relax,
and think about what I'm about to say. Okay? Huwag muna kayo mag-react. Okay? Pakinggan lang muna niyo ako. Alam ko kasi iba sa inyo, maring first time nyo ito marinig, maring magugulat kayo. Dahil yung mga naririnig nyo, ganon, alam ko medyo magiging matindi itong maririnig nyo sa akin. Okay. Some of us may still, I don't know, siguro natatandaan pa natin, no? Lahat, balagay ko naman, lahat tayo na talagang tumanggap kay Lord, nakakilala kay Lord, malamang lahat tayo ay ating natatandaan pa the exact day when we gave our life to Christ. Tama ba? Ha? Okay. You remember the altar call? Okay. You remember yung luha na tumutulo sa mata ninyo? You remember yung acceptance prayer? Okay. And in your mind, that was the day your salvation began. Naligtas. I mean, di ba? Minsan, ako'y naligtas nung blah, blah, blah. Ito yung birthday ko di ba? Yung mga date pa tayong nilalagay, di ba? Tama ba? Ha? Okay. So, yon. Sa atin, yun yung araw ng ating kaligtasan. Okay. But, what if I say, now, ito na. What if I say that your salvation did not begin on the day that you raise your hands? Paano kung sasabihin ko sa inyo ngayon na yung kaligtasan nyo hindi nagsimula nung araw na yon? When you raise your hands, na tinanggap ninyo si Lord. Nabigla na kayo? Hear me? Okay. Actually, kung iba sa inyo napakinggan yung aking series way back, I think 2022 yun. No. Maring it will replay. Merong diniscuss kasi ako doon, medyo mas detalye, no? Okay. Na unfortunately hindi ko may didiscuss sa inyo dahil pag itong diniscuss ko sa inyo ngayon, mawawala na tayo dito sa ating main topic. Okay. So, what if I tell you that your salvation did not begin on that day that you raise your hands? Okay. Ano? Ha? Minsan, ha? Ganon. What if it did not begin on the day that you prayed the sinner's prayer or yung acceptance prayer? Many Christians quietly assume that grace is God's response to our decision to receive Christ. Okay? We think the story of our salvation begins when we turn toward God. Yung araw na yon. Okay. So, para medyo magkaroon kayo ng idea doon sa ibig ko sabihin o aking pinahiwatig, I want to tell you a very short story. Very short story lang to, mga 2 minutes, no? Ang oras. Okay. There was a young boy. So, there was a young boy na who had wandered away from home. Merong festival kasi, siguro fiesta doon sa lugar nila. So, siyempre, alam mo naman mga bata, pag maraming nakikita mga, alam na nyo, lalo na mga perya, mga balloons, yung mga, o sometimes mga fireworks, gano'n, yung mga, tawag na yung mga parada, gano'n. So, usually they get distracted, no, by all these things. Yung excitement, gano'n ang mga bata, hindi ba? Okay. So, masyado siya na-excite. So, sinusundan niya yung ng agos ng mga tao, okay, yung parada, gano'n. Until, bigla niya na-realize, wala na, naliligaw na siya. Na-realize niya, uy, nasaan na pala ako? Ganon. So, obviously, ganon ang bata, hindi ba? Pag na-realize niyang nawawala siya, tendency niya mag-panic, iiyak. Di ba? Yan ang tendency ng, okay? And, siyempre, maring sa kanyang, feelings, dahil nga doon sa takot na yon, usually ng bata? Hinahanap na niya yung magulang niya o yung kung sino man yung kasama niya.
So in this case, yung tatay niya, hinahanap niya yung tatay niya. So yun. Okay. So, and usually, ganun ang bata. He ran, talagang hinahanap niya, sinisigaw niya yung pangalan ng magulang niya. Say, tay or mommy, ganun. Ganun sila, hindi ba? Okay. So, in other words, naligaw siya. Laging nasa isip niya, kailangan makita ko ang tatay ko. Yun. Pero, what he did not know, itong batang to, na bago pa niya nalaman na siya'y naliligaw, nalaman na nung tatay niya na siya'y naliligaw. Okay? Napansin na nung tatay niya, nasan yung anak ko? Okay? Yun. At long before yung batang ito ay sinimulan niyang hanapin yung kanyang tatay hinahanap na siya. Di ba ganun yung tayong mga magulang? Lalo na yung mga magulang, siguro makaka-relate sa akin. In other words, yung tatay have been looking for him. Okay? He's been moving sa mga crowds, no? na hinahanap yung kanyang anak. Nung nakita sila nung kanyang tatay, no? Tuwan-tuwa yung bata, syempre, of course, nandun pa rin yung pag-iyak, pero you can see na sa kanyang damdamin, sa kanyang puso, natutuwa siya na, ay, wow, di ba ganun tayo, siguro kung nangyari sa inyo to nung kayo bata, minsan may feelings ka of what? Na, nakita ko rin yung tatay ko. So, yun. Nakita ko rin ang tatay ko. Pero, kung titignan talaga natin, ang katotohanan, hindi niya nakita yung tatay niya. Ang tatay niyang nakakita sa kanya. Amen? The truth is, the father found him first. Hindi siya ang nakakita. Ang tatay ang nakakita sa kanya. You get my point, church? That is grace. That is grace. We think our salvation began when we started searching for God. But the scripture reveals that God had already began searching for us. Bago pa man natin hinanap ang Diyos, ay sinimulan na ng Diyos ang paghanap sa atin, ang pag-abot sa atin. Amen? Wow. Hallelujah. Glory to God. In other words, it means that yung ating kaligtasan rests not on the strength of our grip to God, no, but on the strength of God's grip sa atin. Hindi tayo, minsan madalas nating sinasabi o naririnig, kapit ka lang kay Lord. Sige, kapit ka lang kay Lord. Actually, ang katotohanan, it's not about tayo kumapit kay Lord. Ang katotohanan, dapat si Lord ang humahawak sa atin. Amen? Bakit? Because pag tayo ang humawak kay Lord, tulad ng isang bata, pag ang isang bata, hinayaan natin siyang humahawak sa atin, may tendency mabibitawan niya. Hindi ba? Kaya pag tayo yung anak natin, humawak sa atin, anong ginagawa natin? Hinahawakan din natin siya. Bakit? Because yun, mali kasi niyang mabitawan. Hindi ba? Yung salitang kapit ka lang kay Lord, mali eh. Actually, kung susundin natin ang Bible, ang sabi ng Biblia, be strong in the Lord. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng be strong in the Lord? Ibig sabihin, hayaan mo ang Diyos ang humawak sa iyo. Okay? Let me tell you a short story. Naku, ito na naman, short story. Sabi ng aking commander, okay. So, ito true story to. Okay. True story na to. Way back in the early 1900s, no? I think before World War I, if I remember correctly. There was a time, yung panahon ng mga balon, ang tawag nila doon, dirigible, ang tawag doon. Yung mga malalaking balloons, no? Na bumabiyahe talaga yan. Okay? Na ang tawag doon,
dirigible if I remember correctly. No? There was such an incident, I think sa Amerika pa kung hindi ako nagkakamali. This was the time na yung isang balloon na to, o dirigible, if I remember correctly, ang pangalan ng dirigible is Zeppelin. Yun. Umano siya sa States. Hindi ko alam kung pwede mong tawagin lumanding. Dahil hindi naman talaga lumanding na tulad ng eroplano Okay. Usually, itong mga ganito, meron isang malaking tore. Yung mga ginagawa ngayon sa spaceship na, yung docking, parang ganon. Yung spaceship na magdadock sa space station, ganon. Parang ganon. Okay. Noong time na yon, yung mga dirigible, kaya yan lumulutang sa ere, may hangin. Pero ang ginagamit nilang hangin, hindi helium. Okay, later na yung helium Ang ginagamit nung unang panahon is hydrogen gas. And iba sa inyo na marunong ng music, chemistry. Okay. Alam natin na yung hydrogen is a very inflammable gas. Okay. So for some reason, hindi ko na matanda ng storya, but for some reason, nag-ignite. Okay. So, tapos nakaalis, nawala, natanggal, Ang iba, yung mga humahawak, may mga tali na hinahawakan ngayon, talagang hinaano nila na para hindi makaano, ganon. Talagang In other words, nadala sila. So, maraming nakahawak yung sa lubid na yon, pero dala na nalaglag, nahulog sila. Maraming namatay. Except for one na humawak. Hanggang sa huling-huli, hawak niya yon, yung lubid. So, nung siya ay nailigtas na, in-interview siya. Paano mo ginawa na hanggang huling-huli, hindi ka nalaglag, na nakahawak ka pa rin doon sa lubid? Alam niyo kung anong sagot niya? Hindi ko hinawakan ang lubid. Hinayaan ko yung lubid, hawakan ako. Nakuha niyo? In other words, yung lubid, tinali niya sa sarili niya para hindi siya malaglag, mahulog. You get the point? You get the lesson? Be strong in the Lord. Kaya tayo kuminsan o kadalasan bumibigay because tayong mahawak kay Lord Dapat, hayaan natin, hawakan tayo ni Lord. Hello? Kaya alam na ninyo kung bakit kayo nahirapan, nag-struggle. Ngayon kuminsan parang ayaw na ninyo maglingkod kay Lord. Hello? Yan po ang sikreto. Napo-burn out ka, kapatid. Bakit? Because ikaw ang mahawak kay Lord. Ang dapat, hayaan mo si Lord ang humawak sa iyo. Alam niyo kung bakit ko sinasabi to? Because ganun ako noon. Hinahawakan ko si Lord. Napansin ko, nabe-burn out ako. Nanlalamig ako kay Lord until I learn about this secret. Yun ang nalaman ko. Because hinahawakan ko pala si Lord. Yun na nga, because yung mga naririnig ko, humawak ka lang kay Lord. Mahawak naman ako talaga kay Lord. Ang problema talagang itong nangyayari Yun ang ko na-realize. Hindi dapat hawakan mo si Lord. Hayaan mo si Lord ang humawak sa iyo. Hello? Kaya ngayon, maski may mga minsan may mga nagsasabi sa amin na yung lalo nakakaalam ng mga problema namin mag-asawa, ang tindi daw namin mag-asawa dahil hanggang ngayon, pa rin kami kay Lord, nadagawa pa rin namin maglingkod, nagagawa pa rin, tulad ko, nakatayo, at alam naman yun, di ba, natulong ako kung anong mga nararamdaman ko, pero nakikita niyo ako nakatayo din Alam niyo kung bakit? Hindi dahil nang humahawak ko kay Lord, hinahawakan ako ni Lord. Totoo lang, may problema ka. Ito lang, sabihin ko lang sa inyo, hindi ko na sasabihin ng detalye dahil chismis na. Okay. A few days ago, meron kaming matinding problemang sumabog sa harap namin mag-asawa. Sa iba siguro,
Tatawag muna kay pastor, pastor, hindi muna ako makakapagturo. Pero nandito ako ngayon. Because bakit? Hinayaan ko si Lord ang humawak sa akin. Amen? Okay, balik tayo. Paul says, grace did not begin when we moved toward God. Okay? Importante po ito eh. Itong sasabihin ko sa inyo. Sa ngayon, so far, mula nung part 1 at itong part 2, foundation ito. Habang papunta tayo sa anong to. Kailangan malinaw po sa atin to. Paul says, grace did not begin when we moved toward God. Yun usually ang ano natin eh. Grace began when God moved toward us. Yan pong tatandaan natin. Okay. Malalaman nyo later on din kung bakit sinasabi ito. Alam nyo, kaya ganun ang ibang mga Kristiyano. Because ang pananaw nila, ang grace, no, nagsimula nung sila ay lumapit kay Lord. Kaya nandun na lang yung pagmamalaki. Hindi ba? Hindi ako kita naman yung Panginoon, naglilingkod ako sa inyo. Yun na yung pagyayabang. Okay? Bakit? Because ganun ang pananaw eh. But when you see that grace began when God moved towards you, wala kang pwedeng pagmalaki. You're seeing the point ng Ephesians chapter 2 verse 8? So today, yung pong ating pag-aaralan. Okay. I want to talk to you about grace began with God. Nagsimula ang grace sa Diyos. Amen. Again, which is taken from two passages. Ang una is Ephesians chapter 2 verses 4 to 5 wherein it said, but because of His great love, dito pa lang, maski hindi ko na sabihin sa inyo, kita na ninyo eh. Ano sabi? But because of His great love for God, for us. Hindi naman sinabi, but because of our great love for God, di ba? Ano sabi? But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Ano sabi? Made us alive with Christ. Ano? After we were dead? When we were dead in transgression. Nakukuha niyo yung lingwahe. Kuminsan ang tingin na, dahil binuhay na ako ni Lord eh. Hindi na ako patay. Hindi, tingnan niyo maigi yung passage. Ano sinasabi? Made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Hindi kung kailan pinatawad na tayo. Tama? O mali? Tingnan niyo yung grammar, tingnan niyo yung lingwahe. Di ba? Minsan hindi natin ito napapansin eh. Okay. Made us alive with Christ. Maring iba sa inyo, paano kayo nagagawa ni Pastor? Umattend kayo ng School of Ministry, tuturo sa inyo yung mga ganito. Made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Kaya nga, ano sabi ni Paul? It is by grace you have been saved. Yan yung key. Yan yung susi. He made us alive even when we were dead. Kaya nga, kaya nga nasabi ngayon ni Paul, kaya nga nasasabi ko, it is by grace. Nakukuha ninyo? Okay. Ngayon lang yun to napansin. So yan. Pangalawang passage, makikita natin sa Galatians chapter 1 verses 15 to 16. Okay, ito naman sabi din eh. But when God, again, God na naman, di ba? Who set me, tignan nyo maigi si Paul ang nagsasabi nito. Actually, nagte-testimony, nagpapatotoo si Pablo din tungkol sa kanya. But when God, who set me, pag sinabi niyang me, tinutukoy ni Pablo, siya. No? So, but when God's, who set me apart from my mother's womb.
Ano ibig sabihin? Hindi pa pinapanganak si Paul. Nandun pa lang siya sa, ano ba yung sinapupunan ba tawag? Nandun pa siya sa sinapupunan ng kanyang nanay. Ano sabi? Inano na siya ni Lord. But when God who set me apart from my mother's womb, at ano na naman, and called me by His grace, again grace, was pleased to reveal His Son in me. Sa ibang translation, nakalagay doon, to reveal His Son to me, okay, so that I might preach Him among the Gentiles. Okay? You're getting the point so far? What does it tells you? Hindi ka pa pinapanganak, kapatid. Kilala ka na ni Lord. May plano na si Lord sa buhay mo. Kanyang itinalaga ka na. Amen? Hindi mo pa siya tinatanggap. By the way, don't get me wrong. Hindi ko sinabing ligtas ka na, hindi ka pa pinapanganak, ligtas ka na. Hindi yun ang ibig ko sabihin, ha? Okay? Pakinggan yung maigi yung lengguwahe na ginagamit ko rin. Hindi porke, sinabi ni pastor, ligtas na pala ako, hindi pa ako wala akong sinasabing ganon. Okay? Ang pinag-uusapan natin, hindi pa tayo pinapanganak, itinalaga na tayo ng Diyos. Hindi ko sinabi, ligtas na tayo. By the way, again, hear the language. Iba yung ibig sabihin ng ligtas na tayo at iba rin ang ibig sabihin, iniligtas tayo ni Lord. Nakuha ninyo? Hindi porke niligtas na tayo ni Lord ay ligtas ka na. You're hearing me? Hear the language, yung lengguwahe. Okay? Hindi ko naman sinabi mag-aral tayo ng grammar, pero what I'm trying to say, kung minsan, one thing I've learned, ewan ko kung napag-aralan niyo ito sa psychology, may ganun tao na may sinabi, ang pasok dun sa tao, iba na. Ito lang ang sinasabi, dun sa tao nakarinig, nandito na. Dapat, ito lang yun nadugtungan na. Kaya ako minsan, naalala niyo yung laro? Anong larong yun? Pass the message. Ganun Kaya ganun na nangyayari. Ito yung message. Okay, sasabihin. Pagdating doon sa ika-4, iba na Bakit? Because ngayon takbo ng isip natin. Tama? Anong tawag sa psychology nun? Okay? Hindi, totoo to minsan ganun tayo Kaya kung minsan may mga iba, mga pastor na na-hurt, bakit? Wala namang ganun akong ibig sabihin, bakit ganun ang nasa isip ng kongregasyon o bakit ganun ang nasa isip? Because ang takbo ng isip ng tao, iba. Nasusundan niyo ako? Ha? Okay. So yun. Ganun din kasi ako noon Until na-realize ko, hindi pala dapat. The way dapat ka magbasa at mag-interpret ng Bible, kung ano yung sinasabi, yun ang dapat mong intindihin. Huwag mo nang dagdagan pa. Okay. So, background, alam na ninyo to. Ephesians, sinong sumulat? Si Paul, okay? Nung kanyang Roman imprisonment under Emperor Nero. It was addressed sa mga believers sa Ephesus. Alam na natin to, hindi ba? Okay. So parang sirang plaka lang ako, inuulit ko lang, no? At alam din natin to na yung breakdown ng Ephesians, yung chapter 1 to 3 is about the doctrine identity ni Christ, in Christ, no? Kung sino tayo kay Kristo. At yung chapter 4 to 6, yung practical Christian living. Okay? Chapter 1, sabi nga, celebrates yung spiritual blessings na nakamtan natin, no, in Christ. Okay? Ano yun? That we are chosen. We are predestined. Walang panahon ako, pero yung predestination na yan, one day pag-uusapan natin yan. Meron ding mga maling pananaw pagdating sa predestination. Tulad ng sinasabi nila na, kaya yan yung predestination. Ibig sabihin, merong mga tao talaga, maski anong gawin nila,
papunta sila ng impyerno. Kaya nga, predestination. Tawag doon. Na maski sila tumanggap kay Kristo, punta pa rin sila sa impyerno. Hindi, totoo itong sinasabi ko dahil may mga ibang churches na naniniwala sa ganun. Okay? Pero, one day, papakita ko sa inyo na hindi ganun ang ibig sabihin ni Pablo. Okay? May predestination, naniniwala ako doon. Pero hindi sa ganung paraan. Okay? Kailangan makita natin, ang tawag ko na, ano ba talaga yung biblical na predestination? Hindi yung doctrine na kumakalat sa body of Christ. Okay? Ating eternal security. May mga kumakalat na doctrine, once saved is always saved. Kaya okay lang gumawa ka ng kasalanan. Okay, basta ligtas ka na kay Lord, maski gumawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Yung nga. At kinoconnect sa eternal security. Again, totoo yung eternal security. Okay? Pero hindi sa ganung paraan. Okay? So, ituturo ko dito sa inyo. Ilalagay natin sa tamang konteksto. Ano ba talaga yung predestination? Ano ba talaga yung eternal security? Biblically speaking. Okay. So, we are predestined, we are redeemed, at silyado tayo. Once naman ka kay Kristo, sabi nga sa Ephesians, you're sealed. Okay. In fact, ang ginamit na, alam niyo yung seal na, how would I say? Yung, alam niyo yung dry seal, di ba? Yung sa mga diploma, di ba? Inaano yan ng seal nung, ng school. Parang notarized, ganon. Okay. So, ganon din tayo. Sinelyohan tayo ng Diyos. Anong ginamit ng pangselyo ng Lord? Ang Holy Spirit. Okay. So, anyway, saka na yan. In chapter 2, ayun, pinakita naman doon yung how these blessings, paano natin nakamtan to, paano nakamtan natin itong mga blessings na to despite itong spiritual death. Okay. So, yon. Now, focusing on yung verse, yung passage na ating pinag-uusapan, basically, itong hindi ko ano kung paano kung sabihin sa Tagalog eh. Ito yung parang core, no, o hinge, no, of salvation. Okay. Ito. Because of His great love for us, God made us alive. Yan. So dito pala makikita na natin na lahat na kay Lord. Hindi dahil mahal natin si Lord, kundi dahil mahal niya tayo. Amen? In fact, wala naman talaga sa atin nagmamahal kay Lord nung hindi pa tayo ligtas . He first loved us. Kung tayo nagmamahal sa Diyos because He first loved us. Amen? Okay, so yan. Galatians, written by Paul, si Paul na naman, sarap talaga pag-aral. Alam nyo talagang, sa totoo lang, pasensya na kayo kung mahilig ako, kung napapansin nyo puros kay Paul. Dahil, hindi naman idolatry pinangungunahan ko na kayo. Medyo idol ko rin kasi si Paul. Dahil, marami siya mga sinasabi na talagang napakalinaw. Kaya, yun. So, written by Paul, sometimes around 40 to 50 AD, sabi ng mga scholars, sinulat to ni Paul nung siya ay nasa Antioch. Okay? During that time, yung year na yan, ang reigning emperor ng Rome is Emperor Claudius. Nung namatay si Claudius, ang pumalit si Nero. Okay? So, yan. Okay po? So, it was addressed to the churches in Galatia. Ang Galatia, hindi city. Kaya hindi ko may pakita sa inyo . Ang Galatia is a province of Rome. Okay? Bandang kung ano yung modern day Turkey ngayon. Okay? So, banda doon. It's a province of Rome, yung Galatia. Okay? So, yan nga, sabi nga din, address to the churches, kaya nga churches dahil yung province ay marami na rin churches na itayo doon. That were, yung panahon kasi noon, yung mga nakakilala sa Lord, yung early church, because the early church composed of Gentiles and Jews. So, pero yung salvation, unang na-preach sa mga Jews. Okay? So, merong mga grupo ng mga Christian Jews na sinabi, hindi, dapat, para kang maging ganap na Kristiyano, magpatuloy ka rin. Circumcision .
Yun. Magpatuloy din kayo. At kailangan sundin ninyo yung sinasabi ng Torah. Alam niyo kung ano yung Torah? Ang Torah is the first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, okay? Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy. Okay? Torah. Yun ang Torah. Okay? Tawag doon Torah. Okay? Sa Greek, siguro ito pamilya na kayo, ito yung madalas yung naririnig. Sa Greek, ang tawag yung Pentateuch. Pentateuch. Okay? So, kaya siguro iba sa inyo, bakit Torah, Pentateuch? Ang Torah kasi, Jewish ano yan eh. Yan yung ano eh. Ang Pentateuch is a Greek ano. Okay? Kaya tawag, Pentateuch. Pero sa atin, in Western Christianity, madalas natin tawagin Pentateuch. Okay? So, klaro. But pag narinig yung Pentateuch, basically, Torah ang tinutukoy doon. Genesis, Exodus, Leviticus, ano yun? Numbers, Deuteronomy. Okay. So, yun. So, yun ang inano nila. Okay. So, kaya si Paul, sinulat niya ito. Okay. Para ilinaw na doon sinasabi nga ni Pablo, yung grace, actually sabi nga ni Pablo, kung kayo ba, nung kayo nakakilala kay Lord, tuli na ba kayo? Yung mga argument ni Pablo eh. Alam niyo si Pablo, ang tawag din kuminsan kay Pablo, napakahusay na apologist. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng apologist? Hindi apology, hindi puro sa apology ng apology. Ngayon kasi, pag nadinig mo yung apology, ang nasa isip mo yung nagsosorry, no, ang ibig sabihin ng apologist, no, tagapagtanggol. Yun. So, mahusay siyang tagapagtanggol ng Christian faith. Okay? So, in Galatians chapter 1 verse 15 to 16, yung ating passage, here Paul ni-recount niya yung kanyang conversion. No, para bang pinaalala niya. Dito sinabi niya, he described na how God, sabi niya, set me apart from my mother's womb and called me by His grace. Yun pa, isa pang example yan. Kulang na lang sabihin ni Pablo, kita niyo, hindi pa ako pinapanganak, inano na ako ni Lord. Tuli na ba ako nung time na yon? Hindi pa siyempre, dahil nasa loob ko pa nung, so nakikita niyo kung paano mag-ano si Pablo. Actually, hindi niya sinabi, pero pumapasok na siya doon sa ganung argument eh. Paano ka magiging tuli kung nandoon ka pa sa loob ng nanay mo? Okay. So, notice po yung emphasis. God acted before Paul ever sought Him. Bago hinanap pa ni Pablo ang Diyos, tulad ng ating storya kanina, kumilos na ang Diyos. Amen? Okay, hallelujah. Sige po, palakpakan natin ng glory to God. Talagang napakabuti ng Diyos, no? Bago pa natin iniisip na tatanggapin siya, kumilos na siya eh. Okay? So today, yan pong ating pag-uusapan. We're going to explore 4 powerful truths about the priority of grace. Ang tawag dito sa basically, technically speaking, ang tawag kasi din the priority of grace. Yung kung mag-aaral ka sa Bible school, theology, systematic theology tawag. So, ewan ko kung pinag-aralan niyo to, Jethro. So, grace priority. Okay. Which means that grace began long before we ever responded. Okay? So, I'm trying to make it very simple and practical sa inyo, no? Grace originates in God's love. Okay? Yan pong atin tatandaan lagi. Okay? Sabi sa Ephesians 2:4, but because of His great love for us, God who is rich in mercy. Okay. So,
Ano mapapansin natin din eh? Paul did not say, hindi naman sinabi ni Pablo, because we finally turn to God. Hindi yun ang ibig niya sabihin eh. Hindi rin niya sinabi na because we improve. Dahil inayos ko yung sarili ko. Hindi rin yun ang ibig sabihin ni Pablo eh. Di ba? Ano sabi ni Pablo? Because of His great love. Nakuha niyo? Ha? Tinaklaro ko lang maigi. Because of His great love for us, God. So hindi dahil sa atin, kundi dahil din talaga kay Lord. Kaya wala kang pwedeng pagmalaki. Amen. The text begins, kung titignan natin, actually sa ibang translation, dito sa NIV nakalagay, but because of His great love for us. No? Sa ibang translation, nakalagay doon, but God. Yan lang. But God, because of His great love for us. Baliktad. Kaya itong because of His great love for us, ano to eh? Itawag sa English nito, sa grammar eh. Natatandaan pa ninyo? English 101. English 1. May tawag dito eh. Kalimutan ko na eh. Yung isinisingit, siningit niya, pero ang ibig talaga sabihin ni Pablo, but God. So inano lang niya, because of His great love. So pwede mong sabihin, but God, because of His great love, pwedeng ganun eh. But God, who is rich in mercy, parang gano'n, isinisingit lang, no? Kaya kung titignan mo, grammatically, pwede mo sabihin, but, because of His great love for us, God, God. Gano'n. Okay. So anyway, tama na yan. So, yun, but God, yun yung ano niya eh. Okay. So, kung titignan natin, itong verse 4, in contrast ito, o parang sumingin ito because of verses 1 and 3, o verses 1 to 3. Ito. So it is in contrast and interrupt the darkness na sinasabi sa verses 1 and 3. Okay? Kaya pumasok yung verse 4 dahil do sa verses 1 to 3. Okay? Ano yun? Yung sinasabi kasi sa verses 1 to 3, ito. We were dead. Okay? We were dead. We were following the power of the air. Okay? Or the ruler of the air. Ano pa sabi? We are sons of disobedience. We are children of wrath. Basically, yun ang content ng verses 1 to 3. Okay? Yun ang sinasabi ni Pablo. Ganito tayo eh. Ito, we were dead. No? Ang sinusunod natin, di ang Diyos, kundi ang diablo, ang demonyo. We are following the prince of the power of the air. Or the ruler of the air. Okay? Sabi doon. At we are sons of disobedience. We are children of wrath. Basically, yun yung. So, nakikita niyo, ito yung mga keywords tinatawag, no? Okay. So, and then kaya sabi ni Pablo, but, pagpasok sa verse 4. Yan ang isang titignan natin pag tayo nagbabasa ng Biblia. Pag nakakita tayo ng word na but, ibig sabihin, meron niyang sinasabi before that. Kung parang ano siya eh. Parang cambio, ika nga. Ito siya, pero, parang ganon. Ganito. Pero, yun. Nakukuha ninyo? Ha? So, tinuturuan ko rin kayo kung paano magbasa ng Bible para naintindihan ninyo. Okay? So, yun. Nasa na tayo? So, we were dead. But, sabi doon, but God. Okay? Yan. But God. Okay? Why? Bakit sinabi? Because of His great love. Okay? The word love, hindi siya isang sentimental affection. Okay? Hindi siya isang sentimental affection. But it is a covenantal, self-giving commitment. Hindi siya emotion. Hindi siya feelings. Covenantal. Anong ibig sabihin ng covenantal? Until death. Kaya nga covenant. Hindi contract. Covenant. Iba ang contract, iba ang covenant. Ang contract pwede mong terminate. Ang covenant, hindi mo pwede i-terminate. Nawawalang visa lang yan. Pag yung nag-ano yan, patay na. Ay sino ba nag-ano ng covenant? Ang Diyos. Kailan mamamatay ang Diyos? Walang kamatayan ng Diyos.
Nakukuha ninyo? Ha? Okay. So, yon. Clear tayo. In biblical sense, it denotes a deep, devoted regard. This is love rooted in character, not triggered by attraction. In other words, itong love na to, nakabase ito doon sa personalidad ng tao kung sino man yun. In this case, in Diyos. Okay? So, yon. In other words, it is not a love na nagre-react. Dahil mahal mo ko, mahal din kita. Minsan ganun, di ba? It is not a love that reacts. In other words, hindi siya reactive love. It is a love that initiates. Nakuha nyo? It's an initiating love. Ibig sabihin, kaya nga, while we were yet sinners, hindi naman sinabi, nung nakita ng Lord na mahal din natin siya, minahal na rin niya tayo. Hindi ganun. Di ba? While we were yet sinners, even nung hindi pa natin mahal ang Diyos, minahal niya tayo. Ganun yun. Initiating love. Okay? In other words, the text, it places divine love as what? As the reason. Nakuha ninyo? That salvation flows out of God's love. Okay. Actually, kung titignan natin, ine-expand lang naman ni Pablo kung ano yung sinabi ni John. Ano yung sinabi ni John? For God so loved the world. Di ba? Ine-expand lang yan. Okay. In other words, grace begins in the giver, not the recipient. Nagsisimula dun sa giver. Sino yung giver? Ang Diyos. Si Lord. Di ba? God's love is not a response, it is a fountain that causes grace to flow out to humanity. Amen? Okay, clear po? At yung nga, anong sabi ni Pablo? God is rich in mercy. Bakit yon? Because God is rich in mercy. Amen? In other words, it denotes abundance beyond measures. Amen? Ang abundance ng Lord ay sobra-sobra. Amen? Overflowing. Amen? Hindi siya isang parang response lang ng langit, ng Diyos, dahil may ginawa tayong mabuti. Okay? Yun. Kaya nga, sabi sa Deuteronomy 7, the Lord did not set His affection on you because you were more numerous. Yun nga. But it was because the Lord loved you. Okay? The reason God loves us, hindi dahil sa atin o may nakikita sa atin na dapat tayo mahalin. Amen? Because sa Lord. Lahat, ang dahilan ay dahil si Lord. Nakukuha ninyo? Hindi dahil may nakita siya sa atin na mabuti na tayo ay karapat dapat mahalin. Nakuha ninyo? Kung titignan, wala talagang nakikita na mabuti sa atin. Hindi talaga dapat tayo karapat dapat mahalin. So in other words, kaya mahal tayo ng Diyos because yun yung kanyang naturalesa. Nakuha ninyo? Hindi sa ano pa mang bagay. Ang tao ganun, di ba? Mahal ko siya. Bakit? Dahil may nakita ka. Kaya minsan, pag may nangyari sa relationship, ano nangyari? Hiwalay na. Bakit? Merong nakitang hindi dapat na ipagpatuloy ang pagmamahal. Anong ibig sabihin nun? Reactive ang pagmamahal mo. Hindi initiating love. Ibig sabihin, because may nakita ka. Pag nawala na yon o nasira man yon ng ano pa mang bagay, wala na. Kaya nandyan yung mga cause ng paghihiwalay. Hiwalay na tayo. Mula ngayon, hiwalay na tayo. Yung mga bicolor, hiwalay mo sa mga puting damit. Yun. Okay? So, yun. Kaya nga sabi, ano ba sabi ko kanina? So, God loves us because
He loves. Okay? So, yan po yung pinaka-ano ng pundasyon ng grace. So, ano yung pundasyon ng grace? God. Okay? Hindi tayo. God. Wala nang ibang pundasyon. Hindi God and us. It's God. Kaya nga, grace stands, maski anong gawin ng tao. Because ang pundasyon, siya. Okay? So, balik tayo din eh. 1 John 4. Balik tayo. Yan. Because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us. Nakuha nyo? Hindi dahil mahal natin ang Diyos, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Okay? So, in other words, grace precedes human work. It precedes repentance. It precedes response. Alam niyo, ibig sabihin ng precedes, bago pa man, yun ibig, tama ba? Tagalog ko? Precedes, no? So, bago ka man nagsisi, andyan na yung grace ni Lord. Bago pa man ikaw ay, ano ba yung word sa Tagalog? Bihalaga o, nandiyan na yung grace ni Lord. Bago pa man ikaw ay nagresponde sa ano ni Lord, andyan na yung kanyang grace. So, ang grace, hindi dahil nagresponde ka. Nakuha ninyo? O hindi dahil nagsisi ka sa kasalanan mo. Bago pa man ikaw nagsisi, nandiyan ang grace. Okay. Clear po ba? Hindi kayo nalilito? Ha? Pag nalilito kayo, taas ng kamay, ha? Hindi, totoo lang. Gusto ko kasi maging malinaw sa inyo to eh. Bakit? Pundasyon to eh. The last thing I hate and the last thing I want to see ay ang isang pundasyon hindi malinaw sa inyo. Bakit? Dahil pag ang isang pundasyon hindi malinaw sa inyo, tapos na kayo. Itutumba kayo ng kaaway. Madali kayong itumba. Okay? So, sana tayo? Yun na nga. It precedes response. Okay? Ano yun? In other words, grace begins in divine initiative. Na kay Lord, wala sa ano paman. Okay? Dahil nang mula sa Diyos, ang grace, anong ibig sabihin nun? Ang ating salvation, ang ating kaligtasan, nakaangkla, secure, because of His sovereignty. Because God is sovereign. God is in control of everything. Amen? Hallelujah. Dapat tumatalon na kayo dyan sa upuan ninyo eh. Hindi, totoo. Bakit? Secure ka na eh. Secure tayo. Hindi dahil sa ano pa man, because of God. Dahil sa Kanya lahat nagsimula. Amen? Kaya ang salvation natin is secure. Amen? Now, pakinggan yung maigi itong sasabihin ko. I want this to be very clear. Grace did not begin when you believe. Grace began when God loved. Yan po ang tatanda natin. Kaya sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kaya wala kang pwedeng ipagmalaki. Hindi mo pwedeng pagmalaki. Sobra-sobra pang ang pagbibigay ko ng tithes. Sobra-sobra. Wala kang pwedeng pagmalaki, kapatid. Alam niyo, may sasabihin ako, sorry kung medyo na ano na tayo. Minsan, ang iba ka, uy, talaga naman si pastor pag ano. May mga ganon, di ba? May mga bumibilib sa pastor o sa mga teachers, mga ganon, yung mga tumatayo din eh. Ay ako, wala, talagang ganito lang. Huwag kayong magganon. Huwag niyong isipin. Alam niyo, isasabihin ako sa inyo, okay, nandito ako nagtuturo sa inyo, kayo dyan nakaupo, ang iba sa inyo, kumakanta, whatsoever, tulad nila, Eunice, JD, nandoon sila, silang nagko-control ng mga technical aspects ng ano natin. Alam ba niyo, may sasabihin ako sa inyo, pagdating ng araw na yon, kaharap natin si Kristo, walang kinalaman ng pagkapastor ko. Alam ba niyo yan?
Walang kinalaman kung ako elders ng church. Walang kinalaman kung ikaw ay song leader. Walang kinalaman kung ikaw nakaupo dyan. Alam niyo kung ano? Ang unang tanong lang ito, tinanggap mo ba si Kristo? Yun ang tanong. Pangalawa, ginampanan mo ba ang panawagan ko sa iyo? Lahat tayo tatanungin ni Lord yan. Ginampanan mo ba ang panawagan ko sa iyo? Ginampanan mo ba ang layunin ko sa buhay mo? In other words, kung ako tinawag na pastor at si ganito tinawag na tigalinis ng church, mananagot tayo kay Lord. Hindi porke ako tinawag na pastor, mas okay ako. Maring hindi ako okay. Mas okay pa kay Lord yung naglilinis ng church. Nakukuha ninyo? Ha? Pantay tayo pagdating kay Lord. Walang kinalaman ng pagkapastor ko. Pantay tayo. Ang tanong lang lagi, kung ano yung pinagagawa sa atin ni Lord, ginawa ba natin? Yun ang tanong. Kaya kung sinabi ni Lord, ikaw maglinis, ginampanan mo ba yon? Kung sinabi ni Lord, ikaw magturo, ginampanan mo ba yon? Pag sinabi ng Lord, ikaw mag-worship leader, ginampanan mo ba yon? Pag sinabi ni Lord, ikaw ang tigapagluto ng pagkain ng mga kongregasyon, ginampanan mo ba yon? Yun ang tanong lang. Nakuha ninyo? Kaya wala tayong ni isa, lalo na ako, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Walang kinalaman sa trabaho natin. Ang iba kasi dahil pastor, nagyayabang, mayabang, ganon. Walang kinalaman. Because kay Lord, pantay tayo lahat. Amen? Yan ang tatandaan natin. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Amen? Okay. So, next, grace acts before we respond. Sabi nga sa Galatians 1, yung kanina, but when God who set me apart from my mother's womb and called me by His grace was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. Again, dito sa passage na to, sabi ko nga kanina, Paul, inano niya yung kanyang personal life. But when God, sabi nga, called me by His grace, no? Lagi po natin tatandaan kung sino si Pablo. Okay? Ano ba siya? In Acts chapter 26, makikita natin to, verses 9 to 11. Paul described himself, persecutor, blasphemer, a violent man. Marami siyang pinapatay na Kristiyano nung hindi pa siya nakakilala kay Lord. Yan si Pablo. So sinasabi, pinapakita lang niya ito, kung ano siya, sa Acts 26, no? Kaya lang, pagpasok na doon sa Galatians, sabi nga, the word called, tinawag siya, yan. It's a decisive divine action by summoning. Ano ba sa Tagalog yung sinosomon ka yun? Paano tinatawag? Tinatawag. Summoning someone into relationship or commission. Yon. Paul did not say na when I chose God. Hindi yun. Minsan ganun tayo, hindi ba? Pinili ko, magiging pastor ako pagdating ng araw. O magiging ganito ako. Hindi. Ano ba ang tawag ni Lord sa iyo? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ito nakita ko to. Ang iba, minsan gustong-gusto maging pastor dahil ang sarap lalo na kung nakakapagturo ng maayos. Wala namang masama din doon per se. No? Ito lang ang problema. Ang sasabihin ko lang sa inyo, ito nakita ko to. Meron ibang ganun talaga. At nagiging talagang pastor. Pero alam nyo, pagdating na ng, sabi nga, when the rubber meets the road, pagdating na ng mga problema sa ministry, lahat, bumibigay, nag-i-struggle na. Nanlalamig na rin kay Lord. Alam niyo bakit? Wala kasi sa puso eh. Wala sa puso. Yun. Kaya, mahirap. Siguruhin nyo kung ano yung panawagan ni Lord. Pero pag ikaw tinawag ni Lord, maski anong problema, tuloy ka. Kaya nga sabi nga, merong daw, ilan ba yun? 3? Tinulak na maging pastor. Meron naman daw tinawag niya na tumayo. Okay? Tumayo lang.
kumbaga dala ng pangangailangan, tumayo. Okay? At meron talagang sabi nila, tinawag. Yun. Kaya yun, tatlong T. Tinulak, tumayo, at tinawag. Of course, mahalaga yung pangatlo, tinawag. Kaya lang meron delikado, yung pang-apat, na nangyayari din. Ano yung ano? Tisod. Tisod. Yung pastor na tisod sa kongregasyon. Okay. Amen? Okay. Anyway. So, yun. Ano pa? So, tinawag. Kaya ngayon, sabi nga ni Pablo na, set me apart. No? It, basically, parang inaano ni Pablo yung sinabi ni Jeremiah. Di ba sabi ni Jeremiah sa 1:5? Again, Jeremiah talking about himself. Or rather, si Lord, no, kausap si Jeremiah. Before I formed you in the womb, I knew you. Yan ang sabi ni Lord kay Jeremiah. Nandun ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, tinawag na kita. Yun. And Paul understood that his salvation did not start on the Damascus road. Doon kasi siya, inano ni Lord minute on that road to Damascus. It started in the heart of God. Paul saw his conversion as part of God's plan that began long before he was even aware of it. Hindi ko naman din ito nakita na ito, tatayo ako sa harap ninyo. Hindi ko rin ito nakita na yung Emmanuel's Love, akong gagamitin ni Lord para may tayo sa Middle East pa, sa isang Muslim na country sisimulan. Nung ako'y pumunta ng Kuwait, ng Middle East, ang plano ko lang talaga noon, talagang, trabaho, no? Magtrabaho, okay? Para yung mga anak ko, yung pamilya ko, basically, no? Mabigyan ko ng maayos na buhay, lalo na yung mga anak ko, mapag-aral ko, makapagtapos sila. Kaya nung time na yun na, talagang maganda yung blessing nga ni Lord. Tanong ko sa mga bata, hindi ko anong kurso ang gusto niyo Ang tanong ko sa kanila, saan niyo gusto mag-aaral? Yun. Nga, si Eli, sabi niya, gusto niya sa Amerika. Okay. So, yun lang nga, nainip, umuwi ng Pinas. Na homesick yung anak ko. Okay. So, anyway, so, yun ang ano ko Pero, ang sabi ko, pero Lord, hindi pa rin ako. Attend ako ng church. Hahanap ako ng mga underground church sa Kuwait. Ano pa ba yun? Sabi ko, Lord, magiging tapat ako sa inyo. Magsusuporta ako sa gawain nyo. Yun nga, magbibigay ako lagi ng tithes. Yun lahat ang nasa isip ko. Alam niyo, alam ko nito. Ewan ko kung natatanda mo, Tess. Naalala ko yung time na yun Si Tess, sino pa ba yun? Sino ba yun? Ikaw, alam ko ikaw, si Vicky. Sino pa ba? Si pangalan ni Epoy. Josie. Andun din yata si Yan, okay. Time na daw. Anyway, kaya kung ito nababanggit, alam mo yun, di ba? Remember, sinabi nyo, ayoko magpastor, ayokong hawakan yung church. Tama na yung sila nag-ano sa akin. Pastor, walang ibang hawak kundi kayo. Tama na ako nung ako'y ginawang pastor, okay na yung pastor lang. Pero yung magiging head ng pag-ano ng church, ayaw ko. Kinorner ako nila sa kwarto, tatanda ko yun, nandun pa sa Salmia yung church. Yun, kinorner nila ako Pero, yung sagot ko noon, ayaw ko pa rin. Anyway, okay. So, yun na. So, nasa na tayo? Okay. So, sabi nga, Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us, that while we were still sinners, Christ died. Notice ang timing. Anong sabi doon? While we were still sinners. Tignan nyo maigi. Yung timing, ganon. In other words, we did not come to God on our own. Okay?
God, sabi nga, God came to us. Amen? Kaya nga, yun, sabi nga din sa John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws them. Okay? Kaya yung mga sinasabing, ano yun? When I found God, nung ako'y, nung nakit, nung nat, na, ano yun, ano yun? Nakita ko ba yun? I don't know, ano ba sa Tagalog? Nasumpungan ko ang Diyos. Hindi mo masusumpungan ang Diyos unless ang Diyos mismo nag-initiate. You will never. Bakit? Because spiritually dead tayo eh. Nakuha ninyo? Yon. Our decision to follow Christ is just a response because God reached us first. Yun ang tatandaan natin. As I look back, ganun nga eh. Nangyari din sa akin. Okay. In other words, before we even come to God on our own, God was already pulling our hearts toward Him. Amen? Yan. Amen po. Yan. He was already reaching us. Okay? So, we did not initiate salvation. We responded because dun sa initiative ni Lord. Amen? Nag-respond tayo dun sa divine initiative. Kaya nga, the word, ayun, and here's yung security, sabi nga din eh, if grace began before you move, or before we move or respond, in other words, it does not depend on how strongly you continue moving. Di ba minsan, akarinig tayo, maging malakas ka lang kay Lord. Di ba, nadinig na niyo? Maging malakas ka lang kay Lord. Kapatid, I'm sorry to burst your bubbles, but hanggang hindi hinahawakan ka ni Lord, hindi ka magiging malakas kay Lord. Okay. Bakit? Because sa tindi ng mga dumadaan sa buhay natin, bibigay ka. Bibigay ka. Okay? So, saan na tayo? Yeah. Ano? Grace interrupts our story. Yun eh. Hindi ba? Nandun sa, iba yung takbo ng buhay natin nung hindi pa tayo nakakilala kay Lord eh. And then all of a sudden, ayan na. Tulad ni Paul. Nung siya bumiyahe ba papuntang Damascus dahil para ba andun na, in-expect niya, imimit niya si Jesus? Hindi. Wala. Ang balak ni Pablo, kaya siya lumakbay, ay para hulihin yung mga Kristiyano. Yun ang balak niya eh. Usigin, ulihin, patayin. Yun ang balak niya, ikulong ang mga Kristiyano. Hindi naman, kaya ako pupunta doon dahil alam kong magpapakita si Jesus sa akin. Hindi ganun. Lahat tayo, ganun naman din, di ba? Wala naman tayo. And then all of a sudden, yung ating normal life routine, biglang binago, biglang ininterrupt ni Lord. All of a sudden, biglang sumingit si Lord ng ganun na lang. Di ba ganun? Amen. Yeah. Hindi ko na babasahin. Basahin na lang. Ayan. Acts chapter 9, verses 1 to 31. Kung gusto niyo basahin. Yan. Talks about Paul's conversions narrative. Okay? On the road to Damascus. In other words, just sa Acts chapter 9, makikita natin, it's not about the story of Paul na inayos niya yung buhay niya. Hindi ganun. Di ba? It's basically a story of God who suddenly stepped into the life of Paul. Amen? Kaya nga, it's not about Paul finding Christ. It's about Christ stopping and revealing Himself to Paul. Amen? Kaya siya nakakilala kay Lord. At ganun tayo. Maski ako, ganun din. Bakit? Hindi nga ako naniniwalang may Diyos eh. Yung pumasok si Lord sa buhay ko, nung time na yun, hindi na ako naniniwala na may Diyos. Pero, you get my point? Ganun. Kaya nga,
Kaya nga sabi nga, Acts chapter 9 is not a story of spiritual evolution, but it is a story of a divine intervention. Amen. God intervened in the normal process of our life. Amen. Yan. Sabi nga, pasok si Jesus. So, yung kasing pangalan ni Paul nung hindi pa actually, okay, baka may nalilito kayo, bakit Saul and then Paul? Saul is actually, yan ang Jewish name. Saul. Parang tayo, hindi ba? Pedro. Sa English, Peter. Nakuha ninyo? Ganon din yan. Saul. Okay? In Roman language, nung panahon na yon, ano yung Saul? Paul. Nakuha na niyo? Okay. So, hindi nagpalit siya ng pangalan. Pangalan pa rin niya, Saul. Sa kumbaga sa Tagalog, ganun. Kumbaga, sana. Nakuha ninyo? Ha? Akala kasi ng iba, kaya ang iba tuloy, nung tumanggap kay Lord, totoo ito, meron one time may nagtanong sa, Pastor, ngayon, kailangan ba palitan ang pangalan ko? Okay, so yon. Okay. So, dito, kaya nga in Galatians, sabi nga 1:16, sabi nga din kaya when God revealed His Son in me, okay, meaning, yung the word reveal, sabi nga, it's to uncover what was hidden. In other words, to disclose, no? Sabi nga, to disclose what was previously unknown. Paul did not discover Christ. Christ revealed Himself to Paul. Amen? Kaya nga, the gift precedes and disrupt yung ating trajectory. No? Papunta tayo sa ganon, pumasok si Jesus, kaya imbis na pag ganon tayo, gumanon na tayo. Nakuha ninyo? Ha? Okay. At ganon naman tayo lahat. We were not seeking God. Amen? When God interrupted our life. Usually, paano in-interrupt ni Lord? Through a crisis. Or sometimes sa isang sermon. Kaya nga, importante na nag-i-invite po tayo. Because hindi nyo alam kung baka mamaya may plano ang Diyos doon sa taong yon. Amen? At kayong ginagamit ni Lord, yung pa, maging maingat tayo. Because pagdating ng araw, yun ang ani ni Lord. Hindi mo sinama itong pinaano ko sa iyo. Dahil sa ganon, napunta siya sa impyerno. Papakita lahat ni Lord yan sa atin. Alam ba niyo kung yan na isama niyo, magiging ganito siya ngayon, dapat? Pero dahil hindi mo ginawa ang pinagagawa ko sa iyo, yes, totoo ba yan? Yes, sabi sa Ezekiel. Sabi sa Ezekiel. Ligtas ka, at merong isang na dapat iligtas din. Hindi ko matanda ko nung chapter, pero sabi ko sa inyo, hanapin ko. Ano sabi? Pag yung taong yon ay, yun na nga, hindi naligtas dahil hindi mo ginawa yung pinagagawa ni Lord, anong sabi? Yung taong yun mapupunta sa impyerno, pero sisingilin ko sa iyong mga kamay. Bigat, no? Sisingilin ko sa iyong mga kamay. Na dahil sa iyo, napunta sa impyerno yung taong yon. Okay? So, yon. Kaya nga, wag nating i-resist. Kung meron man mga interruption, tandaan natin, baka ang Diyos ang may pakana niyan. Kumbaga, He just want to catch our attention. Minsan ganun ang Lord. Bakit ba itong problema ko? Baka mamaya God is trying just to catch your attention. Kaya bakit naman sunod-sunod yung mga problema ko? Ayun na nga, God is trying to catch your attention. Sinimulan na niya doon sa unang problema. Wala kang ginagawa. So, dinagdagan ni Lord ang pangalawa. Wala ka pa rin ginagawa. Dinagdagan ni Lord ang tatlo. Pero pastor, ikasampu na to. Ay, ibig sabihin, doon sa siyam na nauna, wala ka pa rin ginawa. Unless gusto mo magkaroon ng maging 11 yung problema mo. Nakuha ninyo? Tayo, sensitive. Amen? Okay, grace sustains what it begins. Wow, ito ngayon. It sustains
Ano ba sustain sa Tagalog? Pinanghahawakan, pinananatili. Tama ba? Pinalalago. Okay. So sabi sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Nakuha nyo? Ano man ang sinimulan ng Lord sa inyo, yung magandang bagay na yan, ayan ipagpapatuloy hanggang sa matapos. Okay. The word began means it's a divine initiation. Yon. Kaya ngayon, yung word na carry it on to completion, it means na it is a divine continuation. Okay? In other words, it will bring something to successful fulfillment. Laging yan ang plano ni Lord. Tatapusin niya yung kanyang sinimulan sa buhay po natin. Amen? Hindi tayo magtatapos. Si Lord ang magtatapos. Amen? Kaya nga yung initiative ni Lord sa atin, sa ating kaligtasan, ay ito ay magpapatuloy at isusustain niya. Kaya nga sabi ni Pablo, ito na tayo. Itong gusto kong may discuss sa inyo. Sabi ni Pablo, those he justified, meaning kung sino man yung ginustify ni Lord, he also glorified. Napansin niyo yung lengguwahe? Ano yung lengguwahe? Past tense, di ba? Okay. Those he justified, he also glorified. Okay. Now, here, notice that Paul is trying to say that he's talking about a future. Okay? He speaks of the future glory in a past tense. Bakit? Because sa mata ng Diyos, in God's plan, as far as God is concerned, secure na. Nakukuha nyo? Kaya past tense. Yan pala isang lingwahe sa Bible. Usually, may makikita ka sa... Kaya yung mga prophecy sa Bible, pag tinignan nyo, laging past tense. Bakit? Because sa mata ng Diyos, it's an accomplished fact. Okay. Here, sabi nga, Paul is presenting glorification as so certain that he speaks of it as already completed. In other words, accomplished fact. Okay. Ayaw ko na maging technical, no? Basta doon na muna tayo. Okay. So, in other words, we are not holding yung ating salvation. Okay. Ang Diyos ang humahawak sa atin. Naalala niyo yung kanina sabi ko sa inyo. Kaya sabi ni Jude, to him, who is what? Who? Sino? Able to keep you. Sino yon? Si Lord. It's God who is keeping us from stumbling. Amen? Amen po? Yun. Kaya, as we draw this message together, dito makikita natin yung unified movement ng grace. First, grace originates in God's love. Yan ang tatanda natin. It acts before we respond. It interrupts our story. At it sustains what it begins. Grace did not wait for us. Amen. If salvation began with us, it should end in us. Amen. But because salvation began with God, it rests securely in Him. Amen. Kaya nga maski lumayo ka kay Lord, nag-backslide ka, at bumalik ka, andun pa rin yung salvation. Because it rests securely in God. Amen. Remember po, the foundation of our hope is not our decision, but because of God's mercy. And the stability of our future, hindi dahil sa ating lakas, but because of God's sovereignty. Amen? Amen po? Kaya nga, grace began with God. And that changes everything. Amen? Meron po ba tayong natutunan? Kaya ito yung tanong. Will you stop striving to initiate
what God has already begun, and instead rest fully in His initiating and sustaining grace. As usual, kayo lang po ang pwedeng sumagot niyan. Amen. But one thing, if you make the right choice, doon natin mararanasan yung kapayapaan na pinangako ni Jesus. The peace that will surpass any human comprehension. Amen. At magkakaroon tayo ng assurance of our salvation. Amen? Amen po? Meron po ba tayong natutunan today? Hallelujah. Glory to God. I hope po meron. At I hope this time makakakilos kayo with confidence. Amen. So let's pray. Father God, once again, Lord, we thank you, Lord. We thank you, Lord, that we were saved by your grace. Yes, Lord, there are times, Lord, that we measure ourselves with our performance, with our good works. And at times we even compare ourselves with others, oh God. Sometimes we assume that you love us more when we succeed, or you love us less when we struggle. Forgive us, Lord, for thinking that salvation began with us. Lord, thank you that your love preceded our repentance. Thank you that your mercy moved before our awareness, oh God. Even before that we are aware that you love us. Thank you, Lord, that even our faith was awakened by your call. Kaya, Panginoon, we pray that may you forgive us and remove every trace of self-righteousness sa aming puso, sa aming buhay. Lord, we pray that may you anchor our hearts in your divine initiative, O God. When doubts whispers in our ears, we pray, Lord, remind us that grace began with you. When weakness tempts us towards despair, remind us, Lord, that you sustain what you begin. Lord, we put our trust in you sapagkat kayo ang the author and finisher of our faith. Again, Lord, thank you for everything. And apart from you, Lord, we can do nothing, and we love you. And we give you back all the praise, all the glory and honor. In Jesus' mighty name. Amen.